Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, I will share with you kung kailan ang qualifying period and semester of contingency kung ang iyong due date or EDD is on April, May, and June 2025. So kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe to my channel. Okay, so disclaimer lang po, this video is for self-employed and for voluntary contributor. And again, this video is based from my own experiences and based from my own research. So ang qualifying period nyo po is from January 2024 to December 2024. So kailangan po at least 3 or 6 months may hulog po ang inyong qualifying period para po ma-accept po kayo sa maternity benefit. So again, I suggest na ang qualifying period nyo po kailangan ay may 6 months, at least 6 months para mas sure. So there are some questions like, halimbawa po 2022, last year, 2022 lang po ako may hulog kasi po nag-resign na po ako. So wala na po kong hulog ngayon, pero ngayon ay buntis siya and ang EDD niya is on May 2025. So, paano po yun? So, kailangan po ay mahulugan nyo na po agad ang inyong qualifying period nito pong January 2024 to December 2024. So, okay lang po kung hindi pa po kayo nakakapaghulog ng 2023. So, mahalaga po ay may hulog ang inyong qualifying period. Pero, kailangan mahulugan nyo na po siya bago dumating ang inyong semester of contingency which is on January 2025 to June 2025. So, ito po yung mga buwan na maaari na po kayong manganak. So, kailangan ay makapaghulog na po kayo bago dumating ang inyong semester of contingency. So, I will give you another example. Kailangan po, ito pong year 2024, may hulog po kayo niyan, January to December. Ano po? So, paano kung 6 months lang, January to June lang yung may hulog nyo at hindi nyo na kayang maghulog sa SSS? So, okay lang po dahil pasok naman siya sa qualifying period. Pero lagi nyo pong tatandaan na mas maganda kung laging updated po ang ating hulog sa ating SSS. So, hindi po dahil maghuhulog lang tayo para sa ating maternity benefit. Okay? So, ito pong may mga bilog na ito, ayan po yung inyong semester of contingency. So, halimbawa, ngayong January or sa January 2025 lang kayo makakapaghulog na inyong qualifying period or contribution. So, hindi na po siya makakwalify ni SSS for your maternity benefit. So, kailangan bago mag-semester of contingency or bago matapos ang December, ay mahulugan nyo na po ang inyong qualifying period. Ano po? So, mas maganda, mas malaki po yung inyong contribution para mas malaki din po ang makukuha nyong maternity benefit. If maliit ang inyong contribution, so, wag po tayo mag-expect na malaki po yung ating makukuha. So, meaning, maliit lang din po yung ating makukuha. So, mas maganda, mas malaki yung contribution, mas malaki din po yung ating makukuha sa SSS. Ano po? So, if you have further or any question, please comment down below and I will try my best to reply po on your comments. So, remember, this is for April, May, and June na EDD or due date. So, para po sa mga voluntary or self-employed, unang-una, kapag nalaman nyo na po buntis kayo or magpunta po kayo sa OB at alamin nyo po kung kailan ang inyong due date or EDD. And after that, alamin nyo po kung kailan ang inyong qualifying period. So, kung April, May, and June, so ang qualifying period nyo po is January to December 2024. So, i-check nyo kung may hulog po kayo. Kung wala, ay mag-contribute na po agad kayo. Or pumunta po kayo sa SSS office para po doon kayo maghuhulog. And then, apply for SSS maternity notification. Ilalagay ko po yung link sa description below and sa comments. And after that, ay
ayusin nyo na din po ang inyong disbursement account. So, kung ano pong pangalan nyo sa SSS, ganun din po dapat ang pangalan nyo sa inyong disbursement account. Ang ginamit ko po noon ay GCash. Okay? So, after that, alamin nyo na po, after na ma-approved yung inyong disbursement account, itayin nyo lang po na manganak po kayo and yung kasama nyo po sa hospital, siya po yung magpa-process ng birth certificate ni baby, ipa-certified true copy sa hospital and then dalhin po sa local civil registrar o sa munisipyo at patatakan nyo po. Kailangan ay kunin nyo po yung resibo sa munisipyo kapag po magbabayad kayo dahil ayun po ay kailangan nyo po kapag magpapasa po kayo sa SSS. Ayun po ay para sa mga normal delivery. Ang kailangan nyo lang ay birth certificate ni baby na may LCR at resibo na galing sa munisipyo. Ayun lang naman po yung kailangan nyo. Tapos, scan copy. Meron po akong video kung paano po ma-scan yung documents. At meron din po akong video on how to send your documents sa SSS. So, please watch this maternity benefit Mat 2. Okay po? So, if you have any further question, please comment down below and I will try my very, very best to reply po on your comments. So, again, if your due date or EDD is April, May, and June 2025, your qualifying period is on January 2024 to December 2024, and your semester of contingency is on January 2025 to June 2025. So, if nakatulong po itong video na to sa inyo, please subscribe po to my channel and thank you for watching and see you again next time. Goodbye!